Hi guys, good day and welcome back sa channel natin. Guys, ngayon tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng aircon outlet tsaka kung anong nararapat na amperahe na circuit breaker, kung anong laki ng ating aircon, halimbawa 1 horsepower or 1.5 horsepower, kung anong magiging amperahe na dapat na ilagay natin dito. Ayan, sana itong video to ay makatulong do sa mga taong magpapakabit or magpapalagay ng aircon sa kanilang bahay. At before yan guys, shoutout ko muna yung mga taong walang sawang sumusuporta sa ating video. Okay guys, bale, dito muna tayo sa computation ng ating load para alam natin kung ilang ampere ba ang lalagay natin na circuit breaker. Nakalagay kasi guys sa ating PEC na ang 1 HP or 1 horsepower is equivalent to 746 watts. Ay halimbawa guys, meron tayong ikakabit na aircon na 1.5 horsepower or 1.5 HP. Bali, times natin yan sa 746 watts. Ayan. Halimbawa guys, meron din tayong kakabit na mas mataas pa dyan, 2.0 horsepower. Ganun din, times din natin siya sa 746. 746 times 1.5 is 1,119. Ayan. Bali, 1,119 watts. Then guys, i-divide natin siya sa 230 volts. Ayan. 230 volts para malaman natin kung ilang amperes ba yung ating kailangan gagamitin. Ayan, i-divide natin siya doon. Okay, 1,119 divide 230 volts is 4.86. Ayan. Bali yan guys yung ating pinaka-amperahe. 4.86. Pero guys, hindi siya bababa sa 125%. Kumbaga, yan din yung nakalagay sa ating PEC. Kaya gagawin natin, yung 4.86, ta-times natin sa 125%. 4.86 times 125% is 6.7 ampere. Ayan. Pero syempre guys, ang gagamitin natin aircon. Kaya kumbaga continuous motor to. Nakalagay sa ating PEC, kapag continuous motor, ta-times natin siya or i-multiply natin siya sa 250%. Kaya 4.86 times 250% equals 12.15 ampere. Ayan, bale nakuha natin yung ating ampere na gagamitin. Kaya, kumbaga, ang gagamitin natin guys 20 amperes. Kasi, pagka 15 amperes naman, although pasok pa rin siya, medyo mababa na ang ating 15 amperes. Kasi dapat, mas maganda, merong allowance ang ating circuit breaker na, kumbaga 80% lang yung total load natin na magagamit na amperahe do sa ating pinaka-circuit breaker. Okay, simulan natin guys yung pag-wiring kasi alam na naman natin kung anong amperahe ang gagamitin natin. Okay guys, pakita ko muna sa inyo yung kanyang wiring diagram. Bali ito yung ating circuit breaker. Then ito yung magiging ating aircon outlet. Tapos, required sa mga gantong aircon outlet or sa mga demotor na appliances na, mas maganda meron tayong ground. Which is na ito yun, papakita ko sa inyo mamaya yung pag-wiring nito. Yan, tapos naka-ground siya guys, papunta sa ating ground. Bukod pa yun yung nakakabit papunta sa ating circuit breaker. Or yung papunta din sa ating service entrance or meter base. Then ito guys yung ating line 1, papunta dito sa isang prong nung ating outlet. Or ito yung ating line 2, then doon sa iba kung line 2 neutral ang ating service provider, siya yung neutral. Pero sa atin, sa amin, line to line, kaya
yung line 2, yung pinaka line niya or yung neutral niya. Then papunta din siya doon sa isang prong ng ating aircon outlet. Ayan, bali ganyan lang guys yung kanyang wiring diagram. Okay, mag-wiring na tayo, then pakita ko na sa inyo. Ay guys, before tayo mag-start, baba muna natin yung ating pinaka main breaker kasi mag-a-add tayo ng ating circuit breaker dito para sa outlet natin. Itong dalawang pin na yan, meron niyang kuryente pagka hindi nakababa yung ating circuit breaker. Kaya mas maganda, baba muna natin siya para safe tayo. Then, pag magkakabit tayo guys ng panel box, paalala ko, mas maganda, meron na tayong spare para kung halimbawa, ganito nga, magdadagdag lang tayo ng outlet na para sa aircon, meron tayong spare. Mas maganda, mas madami pang spare para in the future, mas marami pa tayo mailagay. Hindi tayo mahirapan pa na magdagdag. Okay guys, yun muna ang aircon outlet ang ating lalagay. Bale, ginamit ko sa kanyang wire guys, number 12. Tapos, itong ground niya, itong green din niya. Then, itong outlet muna niya guys. Ito yung outlet niya guys. Yun yung sinasabi kong line 1, yung may sign na L. Then, yung line 2 do sa sign na N or neutral. Kung line to line or line to neutral. Yan, tapos itong may sign na yan, ganyan guys, yung arrow, siya naman yung papunta sa ating ground. Itong dalawang yan, kumbaga may connection yan, pares yung ground. Ito lang ang walang continuity, itong dalawang to kasi isang line 1 tsaka line 2 or line to neutral. Pasensya na po kayo minsan sa pagbigkas ko kasi minsan medyo nauutal ako, naubulol kasi yung accent ko hindi din ganun ka ano. Kaya pasensya na po kayo sa mga pagbibigkas ko minsan kung medyo nalilito kayo guys. Okay. Yung atin muna ang line 1, ating kakabit. Yan. Yung line 1 guys, dito lang sa may sign na L. Yan. Basta ipapasok lang natin na ganun guys. Parang nagkakabit lang tayo ng common na outlet. Kaibahan lang ito, may sarili siyang circuit breaker. Tapos kasi mataas na load yung ating lalagay dito, yung aircon na nga. Kaya may separate na outlet siya, tsaka may separate na breaker. Yan. Then yung line 2 do sa letter N. Yan. Tapos, yung ating pinaka-ground. Importante to guys, itong ground, lalo na pag motorize yung ating mga appliances. Kasi, magsisilbi na itong protection sa atin, tsaka do sa appliances. Ang purpose itong ground guys, yung mga existing na current, dun siya tatakbo. Yung mga sobrang current, halimbawa may mga power surge. Imbis na mapapunta sa appliances din mapahawak tayo, halimbawa may body ground, mapahawak tayo at mag-ground tayo. Ang purpose nitong ground, dun niya itatapon yung mga excess na kuryente o yung mga power surge. Yan, ito namang ground natin, dun sa may sign na arrow. Yan. Pakita ko sa inyo guys. Yan guys, ganyan lang yung connection niya. Yung may sign na L sa line 1, then yung N sa line 2 or line to neutral, then yung kulay green sa ground natin. Yan. Iwasan nyo guys na magkakaroon lalabas na copper, lalo na sa ganitong dalawang to kasi may tendency magdikit siya. Pwede siyang mag-short circuit pagka nagdikit siya. Okay, kakabit ko na siya. Ito kasi kaya guys, to outlet na to, nilalagyan ng aircon, 3-prong siya kasi para lang talaga siya sa outlet or sa aircon. Tayo guys magsasaksak na aircon sa ating outlet, lalo na yung iba kasi nakikita ko ginagamitan lang ng adapter, which is mali yan guys kasi may tendency hindi kayanin ng outlet natin, tsaka yung nakakabit na circuit breaker doon, pwedeng masunog yung ating linya or yung wire niya na nasa outlet. Kaya huwag tayo magsasaksak baka basta ng aircon sa outlet lang guys. Meron siyang sariling outlet at meron din siyang sariling circuit breaker para safe tayo guys.
Yan guys, dito naman tayo sa ating circuit breaker o sa ating panel. Unahin muna natin guys yung ating ground. Ay, splice muna, strip muna natin siya. And then sa ground guys, mas maganda, gagamit tayo ng gantong terminal lug. Ayan. Ganyan siya guys, papasok natin yung wire doon. Then ito yung nakakabit sa panel natin. Kakabit na rin natin yung panel yung ground kasi metal nga tong ating panel. Mas maganda, nakakabit din to sa ground or naka-ground din ito para safe tayo. Kasi metal nga to, may iwasan natin na mag-ground tayo pag tayo mawa. Kasi minsan, may tendency magkaroon ng ground yan kapag karoon niya ng mga power surge. Yun din yung magiging purpose niya doon sa ating aircon o doon sa mga appliances natin. Kailangan may ground para meron tayong protection. Sana rin, protection na rin ng appliances natin yun guys, na iwasan natin na masira agad pagka naka-ground siya guys. Yan guys, mas maganda gantong naka-terminal lug kaysa basta kakapin natin si screw nyo kasi yan guys, kita nyo yung advantage ng gantong naka-terminal lug. Maimis na siyang tignan, then kahit hilahin nyo guys, ayan, maigpit siya. Compare natin na basta natin sasabit doon sa screw, pwede siyang kumalas or mag-loose. Yan guys, screw lang natin siya doon sa kabilang side. Pwede din sa screw to natin siya ilagay. Ganyan guys. Pero doon ko na rin siya sa gilid ilalagay para hindi rin siya sagabal doon sa ating kakabit na circuit breaker. Basta meron lang siyang contact doon sa ating panel, okay na yan guys. Then mahigpit siya para hindi siya mag-loose. Kasi minsan, itong ground natin pag nag-loose, nag-spark din yan guys, lalo na pagka minsan kasi minatakbo din kuryente dyan, yun yung galing sa ating mga power surge. Kaya mas maganda, mahigpit yung ating pagkakabit. Ayan guys. Ayan, bali ito yung connection niya guys. Ayan, nakaganyan siya. Pwede rin naman doon sa screw ngang yun. Sabi ko, pwede rin dito guys. Pero dito ko na nilagay para maimis. Kasi maglalagay tayo ng circuit breaker dito sa spare natin. Yun para nga sa ating aircon. Okay guys, na ito yung kakabit yung circuit breaker niya. Ayan, plug-in type siya. Hindi siya bolt-on kasi yung ating panel box plug-in type. Okay, kabit ko na. 20 amperes lang siya kasi di ba sa ating computation kanina, almost 12 lang ang amperes niya, pero 20 amperes ang gagamitin niya, kaya pasok na pasok pa rin to sa 1.5 horsepower na aircon natin. Ayan. Snap lang yun na gan guys. Then, maganda guys, pagka gantong panel, meron kayong allowance kahit half meter para in case na magka-problema, ma-repair nyo siya na hindi pwede nyo bawasan yung ating wire na hindi siya, kumbaga hindi tayo magpapalit. Kasi mahirap din naman na gipit yung kilos natin. Yan guys. Pag ganito naman kasi line to line, two-fold na yung ating breaker. Then pwede naman siya magkabaliktad, pwede doon sa taas or sa baba, yung ating line 1 and line 2. Compare na lang doon sa ating supply natin line to neutral. Kalimitan, ginagamit na circuit breaker doon ay single pole lang. Yun na nga, yung neutral magkakasama lang, then yun namang live, siya lang yung dumaan sa circuit breaker natin. Kaya medyo hindi tayo madilito kung alin niya ba natin, or line to line or line to neutral. Kasi pagka line to line, kalimitan, two-pole lang gagamitin talaga natin na circuit breaker. Dadaan siya sa, pares siyang dadaan sa circuit breaker. Yan guys, bale, ganyan lang yun guys. Makakabit lang yung dalawa nating circuit breaker. Then pwede natin siyang yung ating main circuit breaker, tsaka yung ating branches na papunta doon sa aircon outlet natin.
Yan guys, bali ito yung ating ground na galing sa aircon tsaka doon sa panel natin. Ayan. Naka ground rod siya, nakabound sa ating lupa. Kalimitan to 8 feet. Then meron siya guys na itong clamp para yung pagkakabit ng ating wire. Ayan, ganyan guys. Ayan. Ganyan lang siya guys. Diyan tatapon yung mga excess natin or mga power surge natin. Ayan, mas maganda meron tayong ganyang ground. Yan, okay na guys. Isa pa guys, mas maganda kapag gantong circuit breaker natin kakabit na, mas maganda lalagyan natin ng label yung main, tapos kung ito papunta sa outlet, papunta sa ilaw, tsaka yung papunta sa ating aircon. Kasi mas magandang ganon para halimbawa ibababa natin yung sa ilaw lang, alam natin kung alin doon. Then yung ibang electrician na magre-repair, ma-detect agad nila or malalaman nila kung saan naka-designated yung breaker na yon. Kung halimbawa outlet lang re-repairin, yung outlet lang yung ibababa niya. Ayan, balin lang guys. Ayan guys, bali ganun lang na makabilis maglinya ng circuit breaker tsaka outlet para sa ating aircon, tsaka yung pagko-compute ng load nito kung anong magiging ampere sa ikakabit nating aircon. Sana po meron na naman kayong bagong natutunan sa videong to. At kung meron kayong mga tanong, suggestion, tsaka mga nais pagawang video, sulat nyo lang sa ating comment. At huwag nyo na rin po kalimutang i-like, share, and subscribe ang channel ko. Then click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videong ina-upload ko. At maraming salamat po at ingat po tayong lahat ngayon sa panahon na to at God bless po.